Hinahamon mga tol ni dating Pangulong Duterte si PBBM, no? Na gawin kung ano yung gagawin niya sa West Philippine Sea. At sabi ni Duterte, tingnan lang natin kung anong mangyayari, mga kapatid. Mukhang alam na alam ni Digong mga tol kung anong mangyayari. At tulad nga ng lagi naman nating sinasabit na papansin mga tol, ang panakot kasi ng mga pro-China at ng mga DDS is yung gera. No? Yun ang lagi nilang sinasabi. Kaya nga 'di ba hindi nagawa ni Digong yung dapat niyang gawin, yung tungkulin niya bilang presidente sa ating soberanya dahil sa takot niya sa China mga tol. So ngayon, kung hindi niya nagawa ay ginahamon niya ngayon si PBBM dahil umaasa siya na hindi rin yan magagawa ni PBBM mga tol. Dahil nga laki ng takot ni Digong sa China mga tol no. Pero eto sa videong panonoorin natin mga kapatid, no, mula kay John Reps. Yan o, Duterte may hamon kay PBBM at ang China mga tol itinatanggi na meron daw silang espiya dito sa Pilipinas. Yan ang ating aalamin. Pero bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng usapan at reaction, commentary sa mga pinag-uusapan ngayon na may kinalaman sa West Philippine Sea, sa ating soberanya mga kapatid, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Syempre pakiclick mo na rin ang notification bell at pakilike na rin po itong ating video para alam niyo na mas lalo pang maipromote to ni YouTube, no? So, wag na natin tong patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Bumuelta ang Chinese Embassy sa akusasyon kaugnay sa meron umanong espiyang Chino sa Pilipinas. Kasunod yan ng pag-aresto sa 4 na sindikatong Chino at pag-abandona sa isang speedboat na nagmula pa umano sa China. Alamin ang buong detalye mamaya. Siyempre, alam naman natin, ine-expect naman natin kung anong sasabihin ng China mga tol. Hindi naman nila sasabihin, oo, meron kaming espiya sa Pilipinas. Normal, syempre, hindi naman nila aaminin na may espiya sila rito, mga tol. 'Di ba? Eh yung mga pambobomba nga ng water cannon, ayaw nilang aminin. Sinasabi nila, minanipula lang daw yung mga video 'di ba? At dating Pangulong Duterte nagsalita na kaugnay sa nasabing kasunduan nila ni Xi Jinping at hinamon din ito si Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga istruktura sa West Philippine Sea at gamitin ng mga barkong pangdigma. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Diba? Alam niyo yung laro ni Digong mga tol, yung parang hawakan mo nga tenga, hawakan mo nga tenga. Alam mo yun? Nilalagay niya sa alanganin mga tol, yung ating administrasyon. Ngayon kung ating administrasyon papatol na lang basta-basta sa lahat ng mga hamon na yan, walang mangyayari. Kailangan niya maging panatag, kailangan niya maging mapayapa ang isip niya mga tol. 'Di ba? Kasi tayo mga tol, ayaw natin ng gera at wala namang may gusto niyan. 'Di ba? Ngayon, kung pagtatayo ng istruktura, darating din tayo dyan. Kailangan lang talaga natin ma-establish yung lakas at puwersa natin mga tol sa harap nitong higanting bansang to, para tayo ay lubayan nila. Kasi hanggat ngayon nakikita nila na takot ang Pilas at iwas na iwas ang Pilipinas, lalong lalapit at lalapit yan. Ganun naman talaga mga bulas di ba? Hanggat nakikita nilang walang nagagawa yung binubuli nila, bubulihin pa rin nila yan Pero kapag nakita nila na may nakabantay na rito, kapag nakita na nila, naku, dami ng bodyguard nito, hindi na natin malalapitan to. Doon tayo pwede ngayon makapagtayo ng mga istruktura natin, 'di ba? At makikita ni Digong kung ano yung pagkakamali niya. Kasi imbis na makipag-alyansa siya sa ibang mga bansa, mga kapatid, no? Ang ginawa niya, pinagmumura niya lahat Ang natira na lang sa kanya, China. Yun na lang. Yun na lang natira sa kanya. Wala nang ibang magtatanggol. 'Di ba? So ano gagawin niya? Paalipin na lang, 'di ba? So tuloy natin. Bumuelta ang Chinese Embassy sa akusasyon na meron umanong espiyang Chino sa Pilipinas. Kasunod yan ng panawagan ni Senator Nancy Binay na higpitan ang pagbibigay ng mga Special Residential Retirees Visa o SRRV sa mga Chinese. Ang SRRV ay isang special na Malapit na kasi election mga tol kaya dumadami na yung mga nagsasalita na para maging relevant no? Non-immigration visa sa mga dayuhan upang maging pangalawang tahanan nila ang Pilipinas o lugar na pwede silang mag-invest. Kamakailan lang 4 na Chinese ang sangkot sa sindikato ang naaresto sa Palawan na mayroong SRRV ID.
Pinapayagan daw kasi nabigyan ng SRRV ang isang Chinese kahit na 35 taong gulang pa lamang, kaya ayon kay Senator Binay ay posibleng makakaapekto ito sa national security ng bansa. Pero depensa naman ng Chinese Embassy sa Maynila, malisyoso at walang basihan ang mga akusasyon na gusto lang daw siraan ang China. Hinala pa ng Embahada ng China na may nagpapakalat daw para palakihin ang alitan ng Pilipinas at China sa gitna yan ng tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Walang nagpapakalat para palakihin ang issue. Sila ang nagpapalaki, mga tol. Igalang lang nila yung arbitral ruling, yung tribunal. Igalang lang nila yon. Diba? Ibigay nila sa atin, ibalik nila sa atin yung ating karapatan sa ating karagatan. Tapos lahat ng problema. Diba? Hindi kailangan ng ibang bansa, hindi kailangan mangialam ng ibang bansa at hindi kailangan magsalita ng ibang bansa para lumaki itong issue to. Doon pa lang sa kanilang mga ginagawa, doon pa lang sa kanilang mga aksyon, talagang lalaki talaga ang issue, mga tol. Diba? Yung mga scientist na nandoon sa may Sandy Cay, 'di ba? Habang nag-aaral sila doon, bigla silang nagpalipad yung Chinese Navy, biglang nagpalipad ng helicopter na mababa, 'di ba? Yun ba gawain ba 'yon ng isang matino ang utak, 'di ba? Papahanginan mo yung magliliparan yung mga corals, 'di ba? Papahanginan mo ng napakalakas na hangin, ang lakas-lakas ng hangin ng helicopter, kaya niyang buhatin yung bakal, 'di ba? Sa tingin mo hindi magpapalaki ng issue yun, 'di ba? Tapos yung mga hinaharang nilang barko, mga pinapalayas nilang mangingisda, hindi pa pagpapalaki ng issue yun, 'di ba? Ipinapasa na lang nila sa iba, sinisisi na lang nila sa iba. Sila ang sumisira ng relasyon ng Pilipinas at ng China. Anong gusto nila sa kabila ng mga ginagawa nilang ganyan? Tayo kapit tuko pa rin sa kanila. Ano? Ayon naman sa Philippine Retirement Authority o PRA, sa ngayon ay inimbestigahan pa nila kung lehitimo ang SRRV ID ng 4 na Chinese na naaresto sa Palawan at hindi rin daw sila nagbibigay ng SRRV sa mga foreign retirees na mas bata sa 50 anyos at mahigpit din daw ang kanilang panuntunan bago magbigay ng SRRV. Whether they are authentic or not, we are still checking on it because there's some information in our records that do not tally with the information that they have. Although their names tally, but birth dates differ, ages differ. Retirees are required to renew their SRRV IDs, the retiree IDs, every 2 years. And why do we do that? Because we want to keep in touch with them. We want to be sure to know what they're doing, how they're doing and things. So we require them to renew their IDs. Samantala, palaisipan pa rin hanggang ngayon sa mga Yun dun sa mga nagbibigay ng ID, mga tol. Ang problema din kasi talaga sa mga Pilipino, 'di ba? Nababayaran kasi, mga tol, 'di ba? Mabilis masilaw sa pera. Hindi na problema ng mga Pilipino, mga tol, 'di ba? Kahit na alam naman natin walang kwenta yung iboboto, pero pag nabigyan ka ng pera, bigyan ka ng tulong, wala Ganun talaga, mga tol otoridad ang pinagmulan ng natagpo ang abandonadong speedboat sa bayan ng Benson sa Camarines Norte noong March 29. Hanggang ngayon kasi ay wala pang nagkiklaim na may-ari sa nasabing speedboat. Malaki ang paniniwala ng Philippine Coast Guard na posibleng may ginagawang malaking iligal ang sakay nito, kaya naman hindi na ito nagawang balikan pa. Yun nga, may mga possibilities tayo, iba-iba. Pwedeng ginamit nila ito sa illegal, like na drugs, kasi meron tayong history na kung saan may mga cocaine na dinadrop dyan sa may parting Binson at nilalagyan na lang nila ng GPS para mabalikan nila anytime. Diba? Yung mga bawal na puti na yan, saan ba nanggagaling yan? Doon din, diba? Sa mga Chekwa. Naniniwala naman ang Philippine Coast Guard Cam Norte na posibleng sa China pa umano nagmula ang speedboat dahil sa mga natagpuan nilang lalagyan ng tubig at mga kinainan na Chinese letter ang mga nakasulat at mayroon din umanong nakakitang residente na 7 ang sakay nito. Parehas doon, 2 ang speedboat. Nilipat yung mga pasahero dun sa isa. Nung nakita namin, mga tubig kasi dun nakita, tubig at pagkain. At nung tinignan namin siya, translate namin siya, nakita namin na manufactured in China. So, yun, dahil nga medyo mainit yung sa West Philippine Sea, syempre hindi natin din alam na
paano, kung meron din bang connection yun dun sa mga nangyari. Sa ngayon ay mananatiling nasa kustodiya pa ng Philippine Coast Guard Cam Norte ang nasabing speedboat hanggang sa 6 na buwan at magiging pagmamay-ari na ito ng local government unit sa oras na wala pa talagang mag-claim nito. Nananawagan naman ng Philippine Coast Guard sa mga residente na nakatira sa coastal area na ipagbigay alam sa kanila kung mayroong mga taong kahinahinala na nakarating sa kanilang mga lugar. At sa ibang balita naman mga kabayan, pinabulaanan ni dating Pangulong Duterte ang alegasyon na umano'y pumasok ito sa isang gentleman's agreement sa At kinontra yan ng China mga tol, nagkatraiduran na silang dalawa. Kinontra, sinasabi ni Duterte wala daw gentleman's agreement, sinasabi ng China meron daw mga tol, naku po. Yan na naman tayo. pagitan niya at ni Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa isang press conference sa Davao kagabi, kinuwento ni Duterte ang naging usapan nila ni Xi Jinping sa kanyang state visit sa China noong siya pa ang Pangulo. Ayon kay Duterte, sinabi umano niya kay Xi Jinping na balak kumuha ng Pilipinas ng langis sa West Philippine Sea. Pero hindi niya pumayag si Chinese President Xi Jinping. Alam mo mga tol, yung kinikwentong yun ni Duterte, nung napakinggan ko yun, unang beses ko napakinggan, talagang parang, napakahina pala nito, di ba? Kasi di ba, ikaw ang presidente, kahit na napakahina mong bansa, hindi ka magpapakita ng kahinaan, presidente ka eh. Diba? Dapat kung ano yung tapang mo na ipinapakita sa mga Pilipino, ganun din yung ipapakita mo sa harap ng ibang bansa. Diba? Presidente ka eh, ikaw ang ama ng Pilipinas, 'di ba? Ikaw ang may pinakamataas na katungkulan. Ipagpapaalam mo pa ba sa ibang bansa yung gagawin mo? Well, may claim ang China diyan, alam naman natin 'yun, pero siyempre dapat ang ipupush mo, sundin nila at kilalanin nila kung ano yung nasa batas at marami kang pwedeng gawin para maipush yan. Pwede kang lumapit pa sa ibang mga kaalyansa pero yun nga eh, pinagmumura niya nga lahat eh. Sino pang malalapitan niya, di ba? Wala eh, sublay talaga mga tol eh. Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. Pinagdidiinan niya pa na parang ito yung reason niya, no? Na tatanggapin ba yan ng mga Pilipino, yung reason mo? Ito ang sagot ni Xi Jinping. Bakit? Si Xi Jinping ba ang may-ari sa Pilipinas? Si Xi Jinping ba ang presidente natin? Diba? Para sabihin mo pa sa amin kung ano ang pumayag ba siya o hindi? Hindi natin kailangan magpaalam sa kanya eh. Di ba? Hindi natin kailangan magpaalam sa kanya. Kumbaga sa isang bakuran mo na magtatayo ka magtatanim ka dyan, maghuhukay ka para magtanim o kung ano man ang gagawin mo sa bakuran mo, hindi mo kailangan ipagpaalam sa kapitbahay mo. At kung yung kapitbahay mo, inaangkin yung bakuran mo, marami kang pwedeng gawin. Para hindi ka pumasok sa gera, pwede mong ilapit yan sa otoridad, pwede mong ilapit sa City Hall. Pero ito problema, kapag kaaway ka ng otoridad, kaaway ka ng City Hall o kaaway ka ng mga nasa opisyal, hindi ka rin nila tutulungan kasi inaaway mo silang lahat. Yun ang problema mga tol. Diba? I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it with the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble.
Ayon pa kay Duterte, kung ipagpipilitan umano niya ay baka maglunsad ng giyera ang China at matunaw ang Pilipinas. Ang pagkaintindig ko pag sabi na there will be trouble if we insist on our own way there, China will go to war. Matapos Diba? Parang hindi bigla gumana yung isip ni ex-President Duterte nung sinabi ni Xi Jinping na trouble, no? Yung parang ang naisip niya, lalaban kami sa China, matutunaw kami, malulusaw kami. Hindi niya ba naisip kung ano yung mga consequences pagpapasok ka sa gera o kung ano ba yung dapat munang mangyari bago pumasok sa gera? Diba? Kahit yung ibang ordinaryong Pilipino, mga kapatid, naiintindihan naman yun eh. Hindi ka naman basta-basta pwede magdeklara sa gera. Diba? Nang wala ka naman ding sapat na legal grounds, kumbaga ganun. Oo, gusto nilang gerahin ng Pilipinas pero ang dami muna nilang ikukonsidera. Teka, ito bang Pilipinas? Wala ba tong treaty sa ibang mga bansa na pwedeng maging hadlang sa atin o pwedeng maging kalaban natin? 'Di ba? Kasi magkakaroon din ng damage dito sa ating sa panig natin. Hindi to one way. Yung tipong masasakop natin sila in just one day, hindi ganun yun. Diba? Eh di kung ganun lang kadali yun, eh di sana matagal na nilang nasakop ang Taiwan, mga tol. Ang tagal-tagal na nilang binabalaan ng Taiwan, hindi pa rin nila nakakuha kasi ang dami nilang kinukonsidera hindi one way yan. May balik sa kanila yan, may rest back sa kanila yan. Diba? Wala eh, naunahan si Digong ng kaba ng daga sa dibdib niya, nagpanik agad eh. daw yun ay wala na umanong kasunod na nangyaring meeting at wala din umano siyang tinatagong gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas at kasama niya umano noon pamunta sa China si dating National Defense Secretary Delfin Lorenzana, National Security Advisor Eduardo Año at former AFP Chief Hermogenes Esperon at ilan pang cabinet members. The only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Samantala, hinamon naman ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng anumang gusali at gamitin ang mga barkong pangdigma upang magpatrolya sa West Philippine Sea upang makita daw ng Pangulo kung ano talaga ang mangyayari. Sabi ko kay Bangkaus, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. Sa mga pananalita ni Duterte, halatang-halatang isinuko niya yung Pilipinas, mga tol eh. Diba? Sinuko niya yung Pilipinas, mga tol. Kaya tingnan mo, hinahamon niya ngayon si PBBM. Kasi hindi siya nagtagumpay, mga tol eh. Sinuko na lang niya eh. Alam mo yung parang isang tao, ay wag mo nang gagawin yan kasi ako nga hindi ko kinaya yan eh. Ikaw, bahala ka, sige gawin mo para malaman mo yung sinasabi ko. Diba? Ganun mga tol eh, yung datingan niya eh. I challenge them na sila man sa gobyerno ngayon, di-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawain na nila ngayon gusto nilang gawin. Eh, wag kayong tututol. Lahat ng ginagawa ng gobyerno ngayon kasi lagi silang may boses eh, no? Lagi silang may bokeh, lagi silang may sinasabi. Pati yung pagpunta-punta ni PBBM sa iba't ibang mga bansa para kumuha ng suporta, anong sinasabi nila? Pasyal-pasyal. 'Di ba? Anong sinasabi nila? Tapos ang dami pa nilang binabatong issue. Iniiwas lang daw ng gobyerno ngayon sa totoong issue ngayon na hindi daw malutas ng gobyerno. Ito. Bagay, ganyan talaga politika, mga tol. Alam na natin yan. I-patrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Di subukan nila. Kami takot.
ayaw namin ng gera. Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries and let us see what happens. Yan Akala ko si Duterte ang naging best president. Wala. Wala mga tol. Oh. Kita mo yung mga pananalita niya. Ako takot. Ayoko ng gera. Gawin nyo, subukan nyo, ipatrol nyo lahat. Alam mo yun, yung, tulad yung ine-example ko kanina. Hindi ko nga nagawa yan. Eh. Sige, gawin mo para makita mo. Ano. Alam mo yun, parang, sarcastic. Sarcastic kong mga pag-challenge. Oh, gawin mo. Wala, akala ko best president mga tol, sablay. ang hamon ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, pero noong siya pa ang nakaupo bilang Pangulo ay wala itong ginawa sa West Philippine Sea. Kasi nga takot eh. Yan sinasabi niya, takot siya oh. Takot ako sa gera. Kasi yun ang iniisip niya, gigirahin siya ng China mga tol eh. Diba? Girahin siya ng China. Alam naman natin, ang China mahilig yan mag-muscle flexing. Diba? Mahilig yan magpakita ng puwersa nila. Diba? Pero kung talagang kayang-kaya ng China yan mga tol, dapat sila na mismo humila ng BRP Sierra Madre. Diba? Ganun sila katibay eh. Hilahin nga nila yung BRP Sierra Madre. Hindi nila kaya yun kasi pag ginawa nila yun, mai-invoke yung Mutual Defense Treaty. Diba? Puro water cannon lang sila, hindi sila gumagamit ng armed attack. Kasi mai-invoke yung Mutual Defense Treaty, magkakaroon sila ng problema. Wag na rito sa Pilipinas. Napakalapit lang sa kanila ng Taiwan, no? Kayang-kaya nga nilang languyin yun eh. Hindi nila matake, di ba? Bakit? Alam nila kasing maraming backup eh. Di ba? Pumapalag nga sa kanila yung Taiwan eh. Ba't di nila magalaw-galaw yung Vietnam? Ang Vietnam, ang dami ring naita yung isla rito sa West Philippine Sea. Hindi ba naiisip ni Digong yun? Hinahamon niya si PBBM na magtayo ng mga isla. Ang Vietnam nga, ang daming naita yung isla. Wala namang ginagawa ang China sa kanila, di ba? Kasi pumapalag yung Vietnam eh. Merong isla ang Japan, inaangkin ng China. Bakit tuwing lalapit sila doon, tinataboy sila ng Japan? Binobomba sila ng water cannon ng Japan, mga tola. Ang China ang mahilig water cannon. Wina-water cannon ng Japan. Nagdeklar ba ng gera ang China sa Japan? Di rin nila kaya eh. Diba? Ang dami nilang hindi kaya mga tol. Sa Pilipinas lang kasi nakita nila, si Duterte takot. Takutin pa natin. Ganon ang ginagawa nila mga tol. Takot ka na, tatakutin ka pa lalo niyan, di ba? Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!